magluluto tayo ng ulam natin. Yan. Ay may isdang pinirito. Maglalauoy kung sa Ilonggo, dinengdeng sa Ilocano. Yan. May isda na prito. Tapos may konting talong, ulam ko lang, 2 sili, ang palaya 4 na slice. Tsaka maglilinis tayo ng kulitis. So, masarap to ang kulitis. Lagay po natin sa gulay natin. Kaya, ito lang po, nagugulay ako ng sarili ko kasi gusto kong kumain ng parang nasa Pinas ko. Pero, tignan nyo naman ang kulitis nila, purple at saka green. Habang kumukulo yung kalabasa, linisin natin kulitis. Tanggalan natin ang dahon sayang. Ilalagay natin yan. Sarap ng ulam ko. Dito kasi ang buhay ko sa Saudi, sabi nila napakahigpit. Depende po sa magiging amo mo at saka sa sitwasyon mo naging katulong. Actually po, ako ay nagluluto rin ng ulam para ibibinta ko sa school. Yung mga hindi nakakabili na, nakakakain ng pang Pinoy food. Kagaya ngayon, nagluto ako ng iskabitsi na isda. Yun, ibibinta ko yun. Yun ang almusal ko din kanina. Pero ito, ulam ko lang po ito. Konti. Iba naman po ang ulam ng magiging amo ko. Kasi hindi naman sila kumakain ng Filipino food. Ulam ko lang ito po. Yan. Linisan natin. Paano healthy living tayo dito sa gulay. Hira lang tayo kumain ng karne nila kasi mahirap na, tumatanda tayo. Sa natin. Sarap ito. Konti lang kasi ako lang mag-uulam, guys. Kaya konti lang ang linuto ko. Ang good for 1 meal lang po. Araw-araw naman ako nagluluto ng ulam ko. Yan. Huhugasan natin yung talong at saka hindi kasi kung okay na yung kalabasa, ilalagay natin ito. Yan po ay dinengdeng. Ito po, kumukulo na, pero hindi pa siya gaanong naluto yung kalabasa. May pritong isda yan. Pero okay na rin na ilagay ito. Lalagay natin. Last na yung kulitis po. Sarap ng ulam ko, dinengdeng. Yan. Tatakpan natin. Ito yung kanin namin na 2 bata at ako lang. Kasi yung sir ko at madam, sa labas sila kumakain kasi may mga trabaho po. Yan. Sana masaya kayo sa ulam ko. Tingin-tingin lang. Paano nakakapag-ulam tayo ng kagaya sa Pinas.